Diyos Santos. Maaari po ba tumayo para Maaari po ba tumayo para makilala na kayo man? Ayan. Palakpakan po natin si at si R.G. Wyatt. Paalala lang po, wala po tayong ibang tinataas dito, kundi ang purong-puro salita lamang ng Panginoon. At announcement po, sa Tuesday, meron po tayong disciple. Nag-start po ito ng 5:30. Kung sino pong gusto or nais na makibahagi, 4 p.m. Makibahagi at magpalista na po tayo kay Sis Divine. Lapit lang po kayo sa kanya, huwag po tayong mahiya para mailista po kayo at maisama po sa ating disciple. At meron din po tayong Wednesday Bible Study. Kay Tatang Condring naman po ito. Tuwing hapon naman po. Sino pong malapit kay Tatang Condring, pwede po tayo na makipag Bible Study. Lapit lang po kayo kay Sis Divine sa akin o kung sino man sa mga workers na nais nyo na mag-attend sa Bible Study. At Thursday naman po meron tayo kay Bible Study rin po ito, 4 p.m. kay Sis Joanne Macalino naman po. At doon sa malapit kay Sis Joanne, pwede rin po kayo para naman po makarinig kayo ng panibagong salita ng Panginoon. At sa Friday, meron din po tayong midweek, 5:30 po ito mag-i-start. At lahat po ay iniimbitahan po namin every Friday po, 5:30 p.m. Sa mga gusto po na magsimba, meron din po tayong simba ng mga araw ng Friday. 5:30 po nag-i-start ito. Tapos, Saturday, One O'Clock Children, doon po sa mga may bata or may mga anak maliliit, 4 to 12 years old. Pwede po kayo pumunta dito every Saturday naman po ito na nag-i-start po ito na 3 p.m. Yan sa mga may mga anak, idapo nyo na po dito para maturuan po ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat sa ganitong araw na Sunday, lagi po tayo na mag-church sa every Sunday para nang sa ganon, manatili lang po tayo na nakakonect sa gawain ng Panginoon upang patuloy po tayo na makarinig ng kanyang panibagong salita at upang tayo ay lumago pa sa kanyang mga salita ng Panginoon. Maraming po salamat. Umaga, niniwala po ako, lahat ng may sakit sa lugar na ito, dadalawin kayo ng Panginoon. Amen. Dahil din ang kanyang ministry, din ang kanyang pagpunta sa lupa upang pagalingin ang lahat ng may sakit. Ayaw po ng Diyos na ako at ikaw ay may sakit. Ayaw niya. Kung minsan tayo kakasakit dahil sa katigasan ng ulo, ay po sumandali mo at manalangin tayo. Our Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, we honor you and you ang manguna sa amin ngayong umaga. Tinataas po namin ang banal mong pangalan at hayaan mo doon ang banal mong Espiritu ang maglid po sa amin sa mga araw mo. I-bless po ang bawat sa amin at maramdaman po namin ang kapangyarihan mo sa lugar na ito. Sinasaway ko at tinutulog ko ang lahat ng gawa ng kaaway sa anumang kaanyuan. And let your name be glorified in this place. Ayan ang Panginoon, mamusap pa sa amin sa araw na ito at maramdaman po namin ang banal mong kapangyarihan na siya magtat sa bawat isa. Over your little servant, ikaw pong makita, ikaw pong madama sa araw na ito. At ayan ang Panginoon, ang kapangyarihan mo idadaloy sa apat na sulok ng simbahan ito. Tungayin po sa apat na langit sa pangalan po ni Yesu Cristo. Everybody say Amen. Purihin. Ito tayo ngayon ng sigang sa bayabas na bangus. Ayan. Habang tuturo si Kisha, ayan, i-prepare ko na to. Pero hindi po ako magigisa si Pare ngayon. I-prepare ko lang para mamaya pagkatapos lulutuin na lang ni Pare Ena. Nagbabalat ako ng bayabas. Dami ng bayabas. Kasi palangga. Balik-balik ulit tayo mamayang konti, guys. Lunggong naman tayo ngayon. Galunggong.
natin ng harina para hindi dumikit. Prito pa tayo ngayon guys ng galunggong. Ito na kayo, magulungan ako. Kala ko ang isda, hindi pala. Habang ako ay kain at nagbalat ng bayabas na tingay namin ng talbos, ipilit na lang ako ng salita ng Panginoon. Nalilingid naman dito. Hindi tayo. Tapos sa Diyos ang iyong problema. Di ba? Kaya ngayon wala ka ng problema. Wala kang pera. Bahala ka ng Lord. Saan ko ng pera? Bahala ka ng Lord. Mga anak, bahala ka kayo. Si Lord ang bahala sa akin. So yung bigat ng problema mo, gagaan ko yan. Tama? Amen. Parang yung pastor na kaibigan ko. Sabi, Bishop, dati sakit ang ulo ko kayo. Bakit? Dami kumutang, kabi-kabila. Sabi ko, Lord, bahala ka sa utang ko. Bayad na lang yan. Sabi ko, pastor ka. Ayaw mo bayad. Mga membro, kung di kayo walang-wala, manalangin ka, at sabihin mo sa pupuntahan mo, hindi na lang ako ng tulong. Pero yung gagang pa sa utang, tapos ka na nagbabayad, anong tawag nito? Ha? Kayo nagsabi ng iyak mo. Sinabi mo, ginagawa mo. And the last, ano po ang mga blockers natin? Ano po ang mga agam sa ating anointing? Unyielded heart. Unyielded heart. Ano sabihin nun? Pag anong kalooban ng Lord, siyang gagawin mo. Kung anong will ng God, susunod ka sa Kanya. Sa Tagalog, Lord, hubugin mo po ang aking puso. Hubugin mo po ang aking puso. Lord, ikaw nang bahala sa akin. Hubugin niyo po ako. Kung dati yung galing ko mag-spam, dati yung galing ko walang magkumar sa aking kapwa, at yung galing ko ayaw ko magsimbaling-muling ko, hubugin mo ko, Panginoon. Baguhin mo, Lord, ang buhay ko, takbo ng buhay ko. At yung pagkakaroon ka ng healed heart sa Panginoon, yung pinahubog mo ang puso sa Lord, nahuling-muling ko, excited ka dito. Amen. Gusto pahubog ang puso sa Lord. Amen. Linggo-linggo, excited ka. Takal naman ng linggo. Takal naman ng Sunday. Pakita ko naman si sister at si brother doon. Pakita ko si Bishop, galing pa ng Antipolo. Naku Lord, nasarap. Kasama ko mga kapatiran. Andiyan po yung mga kapatiran. Pagpunta ko doon sa mamaya sa tipo, sa Cubao. Tapos ko yung alas 6, ayaw ko mag-iwahin ko na, nandun ako. Sabi ko, magdamag na tayo at di uwi. Kasi nandun yung joy, hindi napapansin. Pag nasa loob ka ng simbahan, parang payapang-payapa tayo, di ba? Membro, tapos na po tayo. Ito yung membro. Sabi sa akin, Bishop, pwede po ba yung asawa ko sa simbahan tumira? Simbahan titira. Bakit simbahan titira? Ano yung sabi sister? Sabi ko, alam niyo po sister, Bishop, yung asawa ko sa loob ng simbahan, ang bait-bait talaga ng Bishop. Bakit kinakama yun? Lahat. Ang problema, pagdating sa bahay, naku, parang tigre ang asawa ko. Kaya Bishop, pag sa loob ng simbahan, dyan natin din ang asawa para sa araw-araw mabait siya. Sabi ko sa kapatid na yun, pag-pray mo na. Nung araw ganyan din ang matapang. Kasi lalaki kami. Pero nung binago kami ng Panginoon, hindi na. Ang totoong Kristyano ang mapagmahal sa pamilya. Amen. Amen? Amen. Mapagmahal sa mga anak. At mapagmahal sa asawa. Amen. Ano ba eh? Amen. Minsan, tayo mga kalalakihan, magbato sa langit, mapagsik tayo sa asawa. Hindi ganoon. Ang asawa ay minamahal. Amen? Amen.
mo? Nagbilihan daw ano mo? Ano bang ulam mo? Pati ulam, pinagigalaman mo. Hindi ka naman nagbibigyan. Pero napakasawa mo, ano nangyari? Hindi gano'n. Pinapalayas pa ako minsan, magalit ka eh. Hindi gano'n ang pamilya, ang asawa. Ang asawa, nagmamahal, nirespeto ang kanyang minamahal. Amen? Amen. Our church is identified na dito po, minamahal ang pamilya. Yan ang totoong Kristyano, mahal mo ang pamilya mo. Ginagalang mo ang pamilya mo. Provider ka ng pamilya mo. Alam mo, bubuhay tayo ang aming bahay sa mga testimony sa iyakin lahat. Dati, mabigat ang problema sa akin. Talagang problema, mabigat lahat. Pasan-pasan ang mundo sa ugali ko. Pero lately, nung ginagawa ko ng Lord, linggo-linggo pinapasyal ko sa mall. Linggo-linggo, dinedate ko siya. Kahit panahon ng pandemya, dinedate ko pa rin. Pandemya yun, ha? Pinapakain ko ng mga luhalo, sinusugaw ko sa mall. Sabi ng mga kamag-anak, sana all. Sana all na lang. Pinaralan ko sa kanya, eto na ako ngayon. Dati problema mo ako nung araw. Lasento, babaero, lahat ng ero meron ako. Pero ngayon, I'm proud of you. Binaw ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Salamat sa Lord, binago tayo ng Lord. Amen. Pakita ko lang sa pamilya mo, mahal ko sila. Yung respeto ka nila. Yung mga anak ko, kung di ako nagbago, binago ng Lord, isusunod sa akin yan. May dalawang anak lalaki, di ba? Si Dr. Richard, at si Pastor Mark, di ba? Susunod sa akin yan, kung di ako binago ng Lord. Pero salamat sa Panginoon, ang dating walang silbi, ginawang may halaga ng ating buhay na Diyos. Amen? Amen. Kung tayo tumayo, ang promotion sa mga tao sa kanila naglilingkod. Taas mo yung kamay sa Lord. Amen.
dito sa kusina. Yan, galing ako sa loob dahil nag-altar call. Yan, nag-ano muna ako doon. Habang hinina ko yung perito. Siya na kayo hinihingal ako. Tumakbo ko galing sa loob. Nag-ano muna ako ng altar call. Dito na yung ano, iprito na ako ng galunggong. So, lakasan natin para agad maluto. Tapos na. Buti na lang lumabas agad ako. So, ngayon, bangus na lang. Igisa na lang naman ni parang ganyan. Mars, hindi ako nakatulog sa'yo. Okay lang, Mars. Ito na, habang ano. Patayin ko muna guys, kakapit lang. Cooker ngayon. Ayan. Tingnan niyo magluto si Sir Paul. Ayan. Ay, mga kabataang lalaki. Sinigang sa bangos. Ay, sinigang sa bayabas ang bangos. Ayan. Mamadali. Mamadali dahil may lakad pa yung aming ano. Marami kami ngayon sa kusina. Tulong-tulong. Tulong-tulong para sa pagsulong. Pagsulong ng ulam na Pagsulong para agad matapos. Oh, yan pa si Joel, oh. Thank you, Russell, sa cook. Oh. Ano yan? Vlog sa pagkain yun eh. Joel, nagpa-vlog sa pagkain, tapos thank you sa ano. No? Kasama na rin yun. Hindi, binibiro.